Nila kung makapag-cash advance pa ay wagas at walang pakundangan. Sobrang laki pala ng utang na iniwan ng dating Mayora Lacuna kay Yorme Isko ngayon. At hindi lang po sobrang laki ng utang, sangkaterba na basura po at hindi nababayaran ang mga humahakot ng basura, na ang kabuwang utang ay umabot pala ng 10.2 billion ang iniwan nitong si Mayora. Kaya ngayon ang problema po itong si Mayor Isko kung paano nila ito mababayaran at kung gaano po kalinis ang pagmumuka nitong si Mayora Lacuna, gano'n naman kadugyot ang nangyari po sa Manila. Kung dugyot po ang mga kalsada sa Manila dahil sa tambak na basura, abay iniwan namang malinis ang opisina or kapitolyo ng Manila, mga kababayan po natin. Napakasigurista talaga. Anyway, panoorin po natin yung ibang broadcast ni Yorme Isko, mga kababayan natin. ICU ng City Hall sa panahon nila kung makapag-cash advance pa ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Grabe, no? Ang laki ng mga cash advance. So, utang na iniwan, mga kababayan po natin. So, paano pala nila mababayaran yan, no? So, ibig sabihin yan, yung bagong administrasyon ngayon ng Manila, sila po yung magbabayad. Ang lupit, no? Kung gaano nga kalinis, no? Kaganda, magdamit itong si dating Mayora Lacuna, ganun pala kadugyot ang iniwan niya. Kawawa po yung mga taga Manila dahil iniwan po sila ng napakalaking utang. Pero ultimo basura, hindi malinis-linis, mga kabayan natin. Kaya deserve talaga si Yorme. Ito pa, panoorin pa natin. Cash advance. At nais ko pong ipabatid sa inyo. Sumulat po sa atin ang Bileco Metro Waste Management. At nakasaad po sa kanilang sulat, ngayong araw po na ito ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng basura sa ating Luzon. So ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, at ilang linggo nang nakararaan, ay tambak ang basura sa sulok ng ating syudad, ay malamang po sa hindi, titriple pa ho yan dahil wala na pong mag-aakot ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod. Ang sakit, ano, na nakala mo, ipagpapatuloy mo na lang, no? Pero problema po yung iniwan. Alam nyo, na-realize ko na rin na ito yung mangyayari po sa administrasyon ni Marcos Jr. After ng kanyang termino, so may 3 taon pa siya na nagtatrabaho daw siya, no? May iwan ang napakatinding problema ng ating bansa. Napakaswerte nga kung tutuusin, no? Itong si ex-Mayora Lacuna. Dahil nung pinalitan niya si Isko Moreno, maganda na. So, dapat i-continue niya na lang. Ngayon dapat niyang gawin. Yung estilo kasi, parang Duterte Marcos, no? Na maganda po yung ginawa ni President Duterte, pero binaboy, naging dugyot kay Marcos Jr. So dito naman sa Manila, no, is Isko, tapos pinalitan ni Lacuna, napakaganda na, pero binaboy niya. So pagbalik ni Isko, dugyot na naman, kailangan naman siya mag back to zero, back to square one na naman ang mangyayari ngayon dito kay Isko Moreno. Ang kapal ng mukha, no? And tapos yung mga kongresista na mga alipores pa ni Martin Romualdez, hindi man lang sila gumawa ng inisyatiba para ayusin ang tambak na basura, mga kababayan natin. Oh, ayan si Chihuahua, si Dionisio, si Valeriano. Ano po? Ano mga ginagawa nila dyan, no? Ang papayaman lang, no? Dahil sila yung mga kongresista, nanalo pa sila ngayon. Dapat nga, sabayan sila natalo kay Lacuna, eh. Sa kaliwanagan ng lahat, no? At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors
for so many decades, ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan, kahit na magpalit-palit ang mga mayor, ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel Waste Management. So, buti mga kababayan po natin, sabi nga ni Yorme, napakiusapan niya po, no, yung dating naghahakot ng basura at sabi niya, no, at least kahit papano ay pumayag sila na maglibre isang araw lang. So, humakot sila isang araw. So, next day na yan, may bayad na. Ang mga naturang kumpanya, ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na 950 million pesos. Utang. So, grabe, no? Kawawa din yung mga companies na yan, no? Kasi, imagine mo, may mga pinapasahuran po sila. Pero hindi po sila nababayaran ng Kapitolyo ng Maynila. Ang laki, mga kabayan. So, para po sa simpleng arithmetic, umalis ang Lionel, dala ng hindi nabayaran ng 8 buwan. Lupit. At 561. May nagsinungaling, may nagkubli, may nagtago, pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Grabe sila kuna, no? Napakadugyot, mga kababayan po natin. Kaya, alam mo, napakaganda talaga yung pagbalik ni Mayor Isko. Tingnan mo ha, unang araw niya pa lang, inabot ng gabi sa kalsada para simulan agad yung paglinis, yung pag-brush ng mga mamamantika, maduduming daan. So, buong araw, umaga pa lang naglinis na siya. So, yung kalat na Divisoria, yung mga kalat na kalsada na nadadaanan natin dyan sa Maynila, so malamang malinis na po yan. And sana yung mga durugista, snatcher, no, ay tumigil na rin. Kasi napakaraming na biktima po, mga kababayan natin. So, tingnan natin kung anong ginawa ni Yorme kagabi, no? Ang lapit, no? Kahit gabi na, trabaho pa rin si Yorme talaga. Talagang tinutukan niya. So, pag ganito kasing leader, parang stero din ni President Duterte, no? Na yung lahat na mga pati konsyal ay mapipilitan po silang magtatrabaho dahil nakita nila yung kanilang leader nagtatrabaho. Pero kung tatamad-tamad, kagaya nila Kuna, o kagaya ngayon kay Bongbong Marcos, tatamad-tamad, kukurap-kurap. So, ganun din yung mangyayari sa kanyang mga alipores, no? Pakuntisan na sila, palakihan po sila ng kulimbat. So, dito po kay Yorme, palagay ko, ito ay hindi lang tuloy-tuloy, talagang magko-continue po ito. And ang inasahan po natin na isang bago at malinis na Maynila. Lalo na po tayo, madalas po tayo sa Maynila dahil madalas po tayo bumibili ng paninda po natin. So, makikita na po natin yung bagong itsura ng Maynila at hindi na po kagaya dati at yung disiplinado na. So, pangalawang araw pa lang ni Yorme, todo kuskus na talaga, no, mga kababayan natin. And, ngayon, mabuhay po yung mga taga Maynila dahil mayroon po kayong matinong mayor. Ang problema na lang natin, mayroon po tayong walang katinuan na presidente. So, yan lang po muna, mga kababayan po natin. Good luck kay Yorme. And good luck din po sa kanyang mga kasamahan, no, sa Maynila. And ang inasahan po natin ay isang magandang Maynila. Babalik na naman ang sigla. Siyempre, sentro ng negosyo yung Maynila. At ang hindi lang maganda, mayroon siya mga kongresista na mga buaya dyan. Pero sabi niya naman, wag sila magkamali kay Yorme. So yan lang po, mga kababayan natin. Mabuhay po si Yorme, and God bless Philippines. God bless sa taga Manila.